Madam, nandito na po si Ma'am Saan ka nang galing? Ang totoo po niyan, galing po ako sa nanay ko. Gusto ko pong tingnan ko, ayos lang po ba siya? Hindi ba't nag-usap na tayo? Para kay pa. Pinagtabuyan mo. Pagkatapos pupunta ka rin pala sa bahay. Hindi na po mauulit. Tawarin na po sana ako. Ano ka naisip ng si Marilyn at tumira doon kay Charito na yaw? Chef, kilala ko si Marilyn. Sigurado ako ginawa lang niya yun para kay Aling Perdita. Kailangan bumalik ni Marilyn kay Aling Perdita. Sigurado akong hindi siya masaya na malayo siya sa nanay niya. Sige, hanggang kailan ba tayo ganito? Natsitsipan ako sa ginagawa natin eh. Baka naman pwede mo kausapin yung mama mo. Ziggy, are you seeing someone? May dinidate ako. Gusto ko yan para mawala na ang pag-iisip mo dyan sa ex mo na retokada. Hello? Sige, miss na kita. Kailan ba tayo magkikita uli? Giselle? Rodora? Hoy! Kailan ka ba nakikipagkita kay Ziggy, ha? Hello? Hello, Giselle? Hello? Hello? Mama? Nakita mo ba yung... Mama, it's my phone. Kailan ka pa nakikipagkita kay Giselle? Hindi. Paano yung tawag niya sa akin? Kinukulit niya ako makipagbalik. Pero hindi ko sinasagot. Sigurado ka? Oo, Mama. Yan ang dapat mong gawin. Huwag mo talagang sasagutin ng babaeng yan at huwag kang makikipagkita sa kanya. Dahil ayaw na ayaw kong makita pa ang impostorang yan. Kaya ikaw, Marilyn, kapag nag-asawa ka na, kung may magkakagusto sa'yo, sisiguraduhin mo na mahal ka. Hindi yung gusto ka lang dahil isa kang karbonel. Dahil gusto kang pagkaperahan. Hmm? Opo. Tissue. Lapot. Salamat po. Magpupunas ka palagi kasi yung texture ng face mo talagang oiliness. Oo nga. So, yan ang bigyan ng tissue all the time. Ano kayo nangyayari sa resort? Ron, sa tingin mo ba, sinabi na ni Ziggy kay mama na nagkabalikan na kami? Ang palagay ko hindi. Kasi kung may magandang balita sa'yo si Ziggy, tinawagan kanya kanina pa. Ang hirap naman kasi ng ganito eh. Para naman akong tangan naghihintay lang eh. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, hindi ganun kadali pumasok sa buhay ng mga karbonel. Of all people, ikaw dapat na nakakaalam nun kung gaano kabalasik yan si Madam Charito. Isipin mo naman yung kamag-anak nga, ban pa rin sa resort. Eh, ikaw pa na hindi ka ano-ano. Ano naman magagawa ko? Eh, sabik na ako makasama yung pamilya ko. Ron, tulungan mo naman ako. Wala akong may tutulong sa'yo eh. Pero, may idea ako. Napapansin ko kasi, malapit na sa isa't isa si Madam Charito at si Marilyn eh. Di ba close ka naman kay Marilyn? Doon ka humingi ng tulong para makabalik ka sa resort. Ito naman yung litrato namin ni Rodora. Sobrang close po pala talaga kayo ni Mami noon, no? Magkababata kasi kami. Birds of the same feather flocks together. Pangit, kasama ang pangit. Hanggang sa nag-iba na nga rin ang itsura niya. Ito po. Kailan to? Ilang taon kayo dito? Ito muna, tignan mo, oh. Alam mo, itong litrato ni Marilyn na to, natatandaan ko, yan yung opening ng karinderya namin. Nakakatuwa si Marilyn noon. Andun sa labas ng tindahan, tinatawag lahat ng mga tao para kumain sa karinderya. Hatak siya ng hatak ng mga customer. Ayun tuloy, hindi ako magkandag o gaga sa kakaluto. Alam mo kasi, napaka-charming ni Marilyn. Ito na, Perdita. Ilang taon kayo dito? Kamusta na ba siya doon? Hindi ba siya sinasaktan ni Madam? No. Pero mukha naman nag-enjoy siya doon. Feel na feel niya yung senyorita niya.
panna cotta at saka isang leche flan. Anything else, ma'am? Yun lang. Chef, Diyan, yung customer kanina nag-comment, parang sobrang natatamis ng leche plan. tama lang naman, Chef. Katamis daw Marilyn! Tingnan mo nga to. Diba? Sarap naman ah. Oo. Ano problema? Oh, siyempre kakampihan mo yan kaibigan mo yan Di ba po? Basta ikaw, Jerome. Talaga magluto? Pahingi pa nga ako. Alam mo, Marilyn, ang pagluluto ng leche flan parang pagmamahal lang yan. Hindi mo agad makukuha yung tamang timpla sa unang lutuan. Kapag sumobra yung puti ng itlog, nagiging malapsa. Ganon din naman kapag nagkulang ka sa dilaw. Kaya kailangan salang-salang mabuti yung puti para yung purong dilaw lang yung matitira. Tapos, ganon din sa paghahalo ng kondensada. Kailangan tama-tama lang para hindi nakakaumay. Kaya ako, sinisigurado ko na hindi labis at hindi kulang. Yung sapat lang para espesyal. Katarin haga na rin si Jerome Kadami na sinabi na. Moderation lang ang gusto sabihin niya. Di lang pa sa leche plan Sorry, Chef. Okay dito Kumusta? Ate, andyan ba si Marilyn? Pakisabi naman kailangan ko siya makausap. Natitingnan ko po muna sa loob. Ilista mo ang lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Wala kang kakalimutan. Surot ka ba? Bakit ba siksik ka ng siksik dito sa resort ko? Alam ko na. Nabalitaan mo na siguro na peking carbonel yung dinidigahan mo dati. Kaya ngayon naman na napatunayan mong si Marilyn ang tunay na carbonel, siya naman ang tinatarget mo. Ang kapal din ng mukha mo. Manang-mana ka kay Aida. Mukha kang pera. Get out! I do not need a parasite! Kailangan ko makausap si Marilyn. Importante yung sasabihin ko sa kanya. Wala akong pakialam. Hindi mo makakausap ang apo ko. Para ano? Para bilugin mo ang ulo? Katulad ng ginawa mong pambobola kay Darlene noon? Hindi! Get out! Hindi ako aalis dito hanggat di ko nakakausap si Marilyn. Ang tigas ng ulo mo? I said get out! Kapal ng mukha nito. Lola? Jerome. Ay, Perlita, baka gusto niyo ihiga ko na kayo sa taas? Ay, hindi na. Salamat, ha. Maasikaso ka rin pala, katulad ni Marilyn. Parati akong inaalala. Baka po sana hindi niyo na ako ikumpara kay Marilyn. Kasi sana wag niyo na ho siyang sambahin and please don't put her on a pedestal. Kasi hindi naman siya kasing perfect gaya ng iniisip ninyo. Wala naman siya dito eh. Ako yun nandito at ako yun nag-aalaga sa inyo. Kaya kung sana, pwede wag yun akong banggitin yung pangalan niya. Pasensya ka na, Darlene. Salamat nga din pala sa pagdalaw. Napakalaking bagay noon para sa akin. You're welcome po. Sige ho, mauna na ho ako. Babalik na lang ako ulit. Mag-iingat ka, anak. Sige ho. Lola, sana po pagbigyan niyo ako. Kakusapin ko lang po si Jerome. Ako na pong bahala sa kanya.
Do the right thing, Marilyn. Do not disappoint me. Jerome, ano ba ginagawa mo dito? Marilyn, hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Pinagsisisihan ko na yung kasalanan ko, Marilyn. Kaya please naman, oh. Please naman magbati na tayong dalawa. Yun lang ba yung pinunta mo dito? Gusto mo magkaayos tayong dalawa? Ito. Ito yung naipon ko sa pagbebenta ng cakes at pastries. Gusto ko ibayad mo yan sa mga Carbonell para makalaya ka sa utang na loob mo sa kanila at makauwi ka na kay Aling Perlita. Jerome, bakit mo ba ginagawa to? Bakit hanggang ngayon tinutulungan mo pa rin ako? Mahal na mahal kita, Marilyn. Tanda akong damayan ka sa lahat ng problema mo. Gusto kong bumalik yung dating ngiti sa mga mukha mo, Marilyn. Sasakripisyo kong lahat ng meron ako kahit buhay ko. Gagawin ko yun. Dahil mahalaga ka sa akin, Marilyn. Sino ba namang hindi may inis doon? Buong araw ko na nga siyang inalagaan eh. Tapos, puro na lang siya Marilyn, 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 Marilyn. Alam mo, para siyang isang mansya na hindi maalis-alis sa utak ni Nay Perlita. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na magpaka-caregiver ka? At saka nakakawalang poise kaya yung mag-alaga ka ng may sakit? Tapos hindi pa sila pwede maligo, so they all smell like... ew. As in, Ew. Yun na nga eh. Tiniis ko lahat ng yun. Tapos wala man lang akong solo recognition sa bawat thank you niya sa akin. Nakadikit lagi yung pangalan ng pangat na yun. if I were you, I'm gonna start accepting the hard truth. Never mong mapapantayan si Marilyn kay Aling Perlita. Kadugo ka lang niya. Pero para sa kanya, si Marilyn lang ang nakakatawa. Marilyn, sincere ang intensyon kong tumulong sa'yo. Mahalaga rin sa akin si Aling Perlita at ayoko nakikita siyang nangungulila sa'yo. Jerome, wag na tayo magplastikan pa. Alam ko na yung motibo mo. Gusto mo kong utuin ulit? Hahayaan mo kong ma-fall in love ulit sa'yo? Bakit? Anong habol mo sa akin? Yung apelyido ko? Yung pagiging Carbonell ko? Yung kayamanan ng pamilya ko? Marilyn, huwag naman ganyan. Mula nung mga bata pa tayo, kilala mo na ako. At alam mong hindi pera ng pamilya mo ang habol ko sa'yo. Dahil bago ka pala maging isang Carbonell, minahal na kita. Kaya Marilyn, maniwala ka sa akin, please. Sorry, Jerome. Pero hindi mo na ako makukuha sa mabubulaklak mong salita. Jerome, ayoko na. Tapos na tayo, kaya pwede ba umalis ka na lang? Ayaw na kita makita kahit kailan. Marilyn. Marilyn, nasasabi mo lang yan kasi naguguluhan ka sa mga nangyayari. Kung kailangan mo pa ng oras, sige, maghihintay ako, Marilyn. Maghihintay ako. Ano ba, Jerome? Ano ba? Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Kahit Tagalog, hindi mo maintindihan. Ayoko na sa'yo. Tapos na tayo. Umalis ka na lang dahil ayaw na kita makita. Ganun na lang ba yan, Marilyn? Ganun na lang ba kadali sa'yo ang lahat para itapon yung pinagsamahan nating dalawa?
Marilyn, please. Please. Bigyan mo ba ako ng isang chance? Sa pang pagkakataon, Marilyn. Jerome, wala kang karapatan na humingi ulit ng pagkakataon sa akin. Dahil ang katulad mo, sasaktan lang ako ng paulit-ulit. Paulit-ulit. Marilyn, inaamin ko malaki ang naging kasalanan ko sa'yo. At ilang beses ko na yun hiningi ng tawad. Marilyn, at handa akong pagbayaran kahit anong kapalit. Handa akong matunayan ang sarili ko sa'yo. Handa akong patunayan na malinis ang intensyon ko sa'yo. Marilyn, huwag ka lang mawala sa akin. Huwag mo lang ako ipagtabuyan. Marilyn, mahal kita. Jerome, umalis ka na lang. Pinalis ko na po si Jerome. Kahit kailan, hindi na niya ako guguluhin pa. Good. Yan ang gusto ko sa'yo, Marilyn. Sinusunod mo ang lahat ng sinasabi ko. Hindi ka tulad ni Darlene, napakatigas ng ulo. Malayong malayo ka kay Darlene. Pumipigil sa'yo, Bie. Sobra-sobra na yung pagsisisi ni Jerome. Patawarin mo na. Siguro po kung nasa ibang sitwasyon ako, patawarin ko lang po si Jerome, may tatanggapin ko po siya ulit. Pero isa na akong karbonalahin. Yung ba talaga? O dahil alam mong tutol sila sa kanya? Mama Josie, alam kong galit sila kay Jerome. Tsaka kay Mama Aida. Nakita ko kung paano nila pahirapan si Jerome. Ni Ma'am Charito, ni Sir Ziggy. Nung sila pa ni Darlene. Ayoko naman po na maulit-ulit yun. Ayokong sirain ulit ng mga Carbonell ang buhay ng lalaking pinakamamahal ko. Kaya ako na lang po ang lalayo sa kanya. Sa aking pag-iisa, hinahanap-hanap ka. Di malaman aking gagawin, di mapigilan ng damdamin. Puso ay nangungulila, nais ay makita ka. Ikaw ang laging natatanaw, ikaw ang sinisigaw. Oh, kailan ka babalik sa piling ko? Ikaw ang kailangan ko. Ma'am? Lola. Sorry po. Lola, may gusto lang po sana akong hilinging pabor sa inyo.
anything, Marilyn. What is it? Total po, nakausap ko na si Jerome. Alam ko po na nagdamdam siya doon sa mga nasabi ko sa paghiwalay namin. At alam ko rin po na totoo pa rin niya yung sinabi niyang hindi na niya ako guguluhin pa. Kaya sana po, huwag niyo na din guluhin ang buhay ni Jerome. Pabayaan niyo na siya at pati si Ma'am Aida. Okay. Ikaw ang nag-request? Gagawin ko. Hindi ko na sila pakikialaman. Hahayaan ko na silang manahimik. You have my word. Salamat po, Lola. Ilabas mo na lahat ng sama ng loob mo, Jerome. Pero pagkatapos niyan, kalimutan mo na si Marilyn, ha? Kailangan mo mag-move on, eh. Kung alam mo lang, Jerome, na mahal pa din kita. Natanggap na daw ako bilang apprentice chef. Kaya tumawag, pinapayos na yung papeles ko para makasakay na daw ako sa barko sa susunod na linggo. Paano na si Marilyn? Sana nga makatulong tong makeover sa akin para magkabalikan na kami ni Jerome. Alam mo naman sasabihin mo sa kanya pag nakita kayo. I'm just going to speak from my heart. Sabihin ko sa kanya yung totoo. Sabihin ko lang sa kanya na mahal ko talaga siya. Marilyn, salamat at pumayag ka na magkausap tayong dalawa. Jerome, nag-usap na rin tayo. Malinaw naman sa'yo lahat, di ba? Hindi naman ako nagpunta dito para mangulit eh. Nandito ako para magpaalam. Biging kinabukasan